Magandang araw o gabi sa inyo mga master. Ang bidyong ito ay request ng kababayan nating na taga-probinsya sa Isabela. Ito ay Lexing TV na tube type, may power naman daw ito pero wala daw lumalabas sa kanyang screen. Ano-ano kaya ang mga posibleng diferensya nito mga master? Maaari pa ba itong maayos? Panoorin hanggang sa huli para wala kayong makaligtaang impormasyon at maipamahagi ko sa inyo ang mga importanteng kaalaman tungkol rito mga master. Isaksak na natin mga master. Dahil nga may indicator light ito, ay nagpapahiwating na may pumapasok na boltahe sa kanyang secondary power supply. Ulitin natin, pindutin lamang ang power on nito, ang kanyang indicator light ay nagkaroon ng ilaw, pero walang picture ang lumalabas sa kanyang screen. Ano-ano kaya ang posibleng diferensya nito mga master? Buksan na natin. Paalala sa mga baguhan o nag-aaral pa lamang, mag-ingat sa pag-troubleshoot rito. Itong video na ito ay magsisilbing gabay sa inyong pag-aaral. Hinay-hinay lamang sa pagtanggal ng kanyang takip, ilabas na natin ang board, tanggalin na natin ang kanyang mga wire sa kanyang terminal, maingat natin itong bunutin para hindi ma-damage ang kanyang wire terminal. Pwede na itong baliktarin at i-testing. Kumuha tayo ng tester, pwede ang manual o digital. Ang manual kasi ang nakasanayan ko kaya ito ang ginagamit ko. Ang unang gagawin natin ay mag-check tayo ng voltahe sa secondary power supply. At dahil nga may ilaw ang kanyang indicator light, ang primary power supply na ito ay malaki ang posibilidad na gumagana at nakakapasok ang AC supply. Kaya ang konsentrasyon natin ngayon ay ang secondary stage ng power supply at papunta ito sa B+ o supply voltage ng flyback transformer. Mag-range tayo sa tester ng 250 volts DC. E-check natin ang supply ng B+ mga master. Ang negative terminal ng tester ay magkokonekta sa ground strap ng picture tube. At ngayon ay magsimula na tayong mag-troubleshoot. Tignan mabuti ang linyang ito na papunta sa capacitor at papunta sa paa ng flyback transformer. Tutukan natin ang voltahe nito. Ang normal voltage nito ay 110 volts, hindi dapat ito tataas o bababa. Isaksak na natin. Yun, merong 110 volts. At bigla ring bumabagsak sa 40 volts. Kapag ganitong sitwasyon ay meron piyesang nagpapabagsak ng kanyang supply kaya hindi ito tumutuloy sa ibang parte na nangangailangan ng supply. Ulitin natin, yun, merong 110 volts at biglang bumabagsak sa 40 volts. Ano sa palagay mo ang sira nito mga master? Isaksak pa natin sa pangatlong beses, yun, sa parehong resulta ay bumabagsak pa rin ang kanyang voltahe na dapat ay nananatili ito sa 110 volts at hindi ito bumababa. Ngayong alam na natin kung ano ang kanyang problema, magsimula na tayong sundan ang linyang ito, at ito ay papunta sa flyback transformer. Dahil nga sa konektado ang transistor na ito na tinatawag nilang horizontal output transistor o mas kilala sa tawag na H-out ay posible itong may leak. At hindi rin nawawala ang posibilidad na maaaring ang flyback transformer mismo ang salarin. O di kaya naman ay ang deflection yoke. Para malaman natin ang defective na pyesa, saan tayo magsisimula? Masdang mabuti mga master. Magsimula tayong i-check ang transistor na ito gamit ang tester. Ang range nito ay X10. Ang collector nito o gitnang bahagi ng transistor ay positive probe ng tester at ang negative naman sa gilid o emitter ground. Dapat ito ay may forward bias. At ngayon ay i-reverse na natin ang probe ng tester sa parehong transistor terminal. Dapat ay pipitik lamang ito at walang forward bias. Yun, wala diba? Nangangahulugang okay ang piyesang ito. Kapag ito ay may reading ay maaaring ito ay defective. Ang susunod nating i-check ay ang flyback transformer. Kumuha lamang ng dalawang screw. Siguraduhin naka-ground ang isang terminal nito. Masdang mabuti ang procedure mga master. Kinakailangang i-discharge ang picture tube para safe ang pagkuha ng flyback transformer. Paalala lang mga master, mag-ingat sa pag-pull out nito dahil nagtataglay ito ng high voltage. Mabuting tanggalin ang piyesang ito upang matignan kung may nag-leak o nasunog na bahagi nito. Yun. Meron nga mga master. Merong umitim sa isang pins nito. At ito ay pin number 4 at ito ay papunta sa ground. Ito na nga ba ang salarin mga master? Ano sa tingin nyo? Mga kababayan natin sa Pilipinas o sa ibayong bansa, humihingi po kami ng inyong konting suporta sa simpleng pag-like at pag-subscribe sa channel na ito. Maraming salamat mga master. Tignan natin ang kanyang board kung may nadamay na ibang pyesa. Yun. Mayroong umitim na bahagi sa kanyang board. Indikasyon na dito pumuslit ang kanyang high voltage kaya ito ay nasunog. Linisin lamang ito para mawala ang kanyang resistance. Tanggalin na natin ang mga terminal na kumukonekta sa CRT. Ito ay nakakonekta sa screen at focus. Ang flyback transformer na ito ay BSC25T1010A.
Kung magpapalit kayo ng ganitong pyesa ay siguraduhin ito ay original para ito ay tatagal sa serbisyo. Ilagay na natin ang bagong flyback transformer. Mag-ingat sa paglalagay nito mga master. Mas mabuting i-check ang mga terminal nito para maiwasan ang short circuit. Minsan ding nakakalito ang dalawang wire na ito. Ang isa ay manipis at ang isa ay makapal. Ang manipis ay tinatawag nilang screen na papunta sa G2 o grid 2. At ang makapal ay papunta sa focus at kumukonekta sa taas ng CRT socket. Ibalik na natin sa kanyang tube. Ano sa tingin ninyo mga master? Gagana na ba ito, o di kaya naman ay meron pa siyang diferensya? Ilagay na natin ang kanyang anode cap. Maaari na nating i-connect ang AC terminal nito para ito ay matesting. Ulitin natin ang pag-check sa kanyang horizontal output transformer mga master. Mabuting i-double check natin ito para siguradong walang short circuit. Yun. May forward bias at kapag binaliktad mo ang terminal probe ng tester ay walang reverse bias. Kapag natapos na ang procedure na ito ay iset na natin ang tester sa 250 volts DC para ma-check kung nagnormal na ang kanyang voltahe. Ilagay na natin ang negative probe sa ground strap ng picture tube at ang positive probe ay sa B+ ng power supply. Ito na nga ang pinakahihintay natin mga master. Nagnormal na nga ba ang kanyang power supply? Sa mga hindi pa nakasubscribe ay pindutin lamang ang subscribe at like button para sa mga libreng impormasyon para lamang sa inyong mga master. Isaksak na natin. Yun. Hindi na bumabagsak ang kanyang voltahe mga master. Nangangahulog ang wala nang pumipigil na pyesa sa kanyang secondary power supply. Ulitin natin para sigurado mga master. Yun. Nagnormal na din sa wakas mga master. Mga kababayan natin sa Pilipinas, humihingi po kami ng konting suporta sa simpleng pag-like at pag-subscribe sa channel na ito. Maraming salamat mga master. Tignan na natin ang kanyang screen. Meron na nga itong picture mga master. Kung mapapansin nyo ang picture may tumataas na mga vertical bars, dulot po yan ng static radiation na nakakaapekto sa cellphone natin. Sa mga may katanungan ay mag-comment lang sa ibaba at sisikapin po nating sagutin. Maraming salamat mga master. Ibalik na natin ang mga koneksyon nito, mabuting i-double check ang mga linagay na terminal para hindi po tayo magkakamali. Ilagay na natin ang kanyang takip at muli itong i-testing.